sa araw na ito. Hallelujah. Bagamat ganun po yung kanta, hindi pinahintulutan ng Panginoon na umulan ngayon. Bakit po? Dahil gusto niya na magtipon-tipon ng kanyang mga anak para pasalamatan siya sa araw na to. Hallelujah. Napakabuti mo aming Panginoon. Napakabuti mo aming Ama. Oh Jesus. Hallelujah. We praise you. We praise you this day. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Kaya nga, Panginoon, ang pagsamba namin, ang pagdakila namin sa araw na to, ay nararapat lamang tanging sa iyo, aming Ama. Sige po, sa araw na to, sa umagang ito, open our hearts. Pagbulay-bulayan po natin yung mga pangako ng Panginoon sa ating buhay. Yung katapatan ng Panginoon na kahit na nakararanas tayo ng mga problema, ng mga sakuna sa nangyayari, nakaguluhan sa mundo, tunay na tapat ang Panginoon na wala siyang pinipiling sino mang tao. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Hallelujah. We worship you. We worship you, Jesus. Worship you, Abba Father. Ako'y lumalapit sa kamanalan mo, ang puso ko'y nanalay sa'yo. Nagpapakumbaba sa'yo, Panginoon, ang buhay kong ito'y gamitin mo. Minsan ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit sa kabanalan mo, ang puso ko'y nangalay sa'yo. Napapakumbaba sa'yo, Panginoon, ang buhay kong ito'y gamitin mo. Oh,
Good morning po sa lahat, brothers and sisters. Isang mapagpalang umaga po. Tingin po na muna tayo sa kaliwat kanan. Batiin po muna natin yung mga brothers and sisters natin. Isang maganda at mapagpalang umaga. Para sa pagbibigay po ng patotoo sa loob ng isang linggo, yung kabutihan ni Jesus sa buhay ng bawat isa. Nandito po muli tayo sa araw ng linggo. Pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa kabutihan ng Diyos na ginawa ng ating Panginoon. Meron po bang, ayun, si Sister Ning po, magbibigay po. Pakam po natin. Pinangyari ng Diyos sa buhay namin yung Psalm 91 verse 14 to 16. Babasahin ko po kasi rito po sa Bible na ito, yung version na ito, talagang yun po yung napakadaling maunawaan. Medyo na po kung medyo magkakaroon. Sabi sa verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanling. Kapag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararamalan. Sila'y bibigyan ko at kagatimpalaan na mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila ang aking pagpiligtas. Praise God! Napakabuti po ng Diyos kasi gaya po na sinabi ko kanina na marami tayong tinig na naririnig. Sa kagustuhan po kasi yung time na yon, tinig akala ni Jess sa Diyos pa rin yung naririnig niya. Kasi sa kagustuhan niya na makaipon, alam ng Diyos kung anong desire ng puso niya. At alam na, sasabi po namin kay Pastor yon, kung anong desire ng puso niya talaga. Akala niya tinig pa rin ng Diyos yung naririnig niya, pero sinubukan po siya ng Diyos. Dumating ang pagkakataon na akala pa rin niya tinig ng Diyos pa rin ang naririnig niya. Pero tinig na pala ng Diablo. Dumating po yung tukso na may nagsabi sa kanya na pwede kang tumanggap ng pag-i-insurance, pero pwede mong gamitin sa iba, hindi na i-record. Saka gusto po niya makaipon, akala niya sa Diyos nang gagaling, pero hindi po niya alam na trap pala ng Diablo. Pero ang Diyos po napakabuti. Susubukin ka talaga ng Diyos kung talagang magtitiwala ka sa Kanya. Dumating po yung time na talagang nabuo na sa Kanya na sige, gagawin ko. Kasi gusto ko na makaipon. Pero yung po pala ay talagang trap ng Diablo na talagang hindi pinangyari ng Diyos. Hating gabi, ginising po siya ng banal na espiritu kasi talagang alas 3, alas 4, ginigising siya ng Holy Spirit para magbasa at manalangin. Ang ginawa po niya, hindi niya alam sa Bible kung ano yung nabubuklatin niya, pero may isang daliri siya na nakasipit sa Bible. Buklat siya ng buklat. Hindi niya alam kung alin roon ang babasahin niya. Hanggang sa nag-decide siya na parang may buhay yung daliri na kusang bumuklat. Pero yun po pala yung salita ng Diyos na talagang tinig ng Diyos na malinaw na nagsabi sa kanya na ngayon ka pa ba mag-aalinlangan sa akin? Talagang sinasabi ng Diyos sa kanya na anak, narito ako. Nasaan yung pinangahawakan mo na sa akin ka lamang magtitiwala? Pero sa nangyayari, sa tao na at sa sarili mo ng kakayahan ka nagtitiwala. Yung po yung talagang parang alarm clock na gumising sa kanya. Na yung pagpasok po niya sa LTO. Yun yung time na, para po, di ba Pastor, kay Balaam po ba yun? Yung po kay Balaam na gumamit ang Diyos ng donkey para makapagsalita, para ipahayag ng Diyos yung mensahe. Ang Diyos po talaga gagamit ng tao o anumang mga pagkakataon para ipaunawa sa atin na tayo ay mahal niya. Ginamit po ng Diyos yung isa sa kapartner niya na unti-unti na pala nag-iimbestiga. Pero yung time na yun, balak na niyang subukan talaga. Pero hindi pinangyari ng Diyos kasi ginamit ng Diyos yung kanyang partner para ipaalam sa kanya na, anak, mali iyan, hindi ko tinig iyan, tinig ng Diablo iyan. At po parang binuhusan siya ng malamig na tubig na talagang naunawaan niya yung sinasabi ng Diyos. Na talagang ang Diyos, sabi nga po rin sa salita ng Diyos, aking ililigtas ang lahat ng tapat sa akin. Gaano po ba tayo katapat sa Diyos? Maraming mga pagkakataon na at lagi, aminin natin sa mga sarili natin na hindi tayo tapat. Kasi yung 24 hours na
dapat na 2 hours and 40 minutes na dapat sa Lord, hindi po natin nagagawa. Talaga aminin po natin na hindi tayo lahat tapat. Pero ang Diyos, pag nagtiwala tayo, never tayong ipapahiya ng Diyos, never tayong dadalhin ng Diyos sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, saan pa po tayo pupunta? Ang Diyos ay naghihintay lamang sa atin. Di po ba napakabuti ng Diyos na sa bawat araw, narito tayo, malakas, kahit anong rami na riyan sa palibot natin, hindi liit sa ating lahat na magwa 100,000 na yung affected ng coronavirus. Pero ito tayo nakatayo mga kapatid. Ibig sabihin ang protection ng Diyos nasa atin. Magtitiwala lamang po kailangan ng Diyos na kailangan natin ipagtiwala ang lahat sa Kanya. Kaya napakabuti po ng Diyos. Talagang masasabi ko na puso ko talagang lumulundag sa katuwaan kasi kahit kailan hindi kami napahiya sa Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Basta alam ng Diyos yung desire ng puso mo at nakita ng Diyos na talagang totoo ka sa Kanya. Ang Diyos po ay di kilos. Kaya po napakabuti ng Diyos mga kapatid. Tandaan po natin hindi lahat ng naririnig natin sa Diyos na tinig. Ang gawin na po natin, makipag-ugnayan tayo lagi sa banal na Espiritu at hindi tayo malilis ng landas. Kaya praise God po, napakabuti ng Diyos, purihin ng Diyos at patuloy ko yung sinisigaw na God is good all the time, kahit kailan hindi tayo pinabayaan. Praise God, hallelujah. Amen, hallelujah. Tunay nga po ang Diyos ay tapat sa bawat isa. Patuloy lang po tayong magtiwala, manalig sa Kanya. Kailanman di tayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ang buhay, nagbibigay ng buhay, nagbibigay kalakasan sa bawat isa. Kaya patuloy tayong magtiwala, ibigay natin yung buong kalooban natin sa Panginoon. Sa araw-araw nga ng buhay, patuloy tayong magpasalamat. Sa konting bagay, pagpasalamat natin sa Panginoon. Dahil nga, wala nga tayong magagawa kung iwalay tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang bubuhay sa bawat isa. Kung meron kang pakiramdam na nanghihina ka, minsan nasa ilalim ka, itawag mo sa Panginoon, iangat ka niya. Itatayuan niya, kapatid, anak, ako ang iyong ama na nagbibigay ng lahat ng bagay. Kaya't magtiwala ka sa Panginoon. Lahat ng bagay ibibigay sa'yo. Patuloy lang tayo magpurit, magpasalamat sa Panginoon, magbigay ng galak. Sa araw-araw ng ating buhay, ang Diyos ang mag-aangat sa atin. Ang Diyos ang magpoprotekta sa bawat pamilya. Sa bawat isa, sa mga anak, kamag-anak, pamilya. Diyos lamang ang magbibigay ng lahat ng bagay. Meron pa po bang magbibigay ng patotoo? Si Brother Ray po. Palakpakan po natin si Brother. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maliit na bagay lang po itong papatotoo. Pero nakakatuwa po ang Diyos pagkat sa maliliit na bagay. Masasabi ko rin na ito'y malaki para sa akin. Kasi nung mga nakakaraang mga araw, linggo, problema po ko sa sasakyan ko. Pagpapagawa sa mga mekaniko. Noong una, nagkagastos ako ng 3,000. Tapos yung pangalawa, nasa 1,500. Sunod-sunod. Tapos yung isa naman, 600. Tapos ang pakiramdam ko doon sa mga mekaniko na yun, parang hindi tapat magtrabaho. Kasi ang liliit ng mga ginagawa, hindi mo pinabayaran ko. Parang nanlulo muna ako sa gastos. Kaya ang ginawa ko, para sa akin parang no choice na, talagang inilapit ko na sa Diyos. At ako po'y nanalangin, naalala ko yung sinabi ng Panginoon sa salita niya na ang lahat ng balakin ay idulog niyo sa Diyos. Kaya dinulog ko po yung sasakyan ko kung saan ko pwede maipagawa kasi may problema pa rin sa sasakyan. Mahirap humatak.
di makaakyat dito sa diversion. Kaya sabi ko sa Panginoon, dalhin mo ako sa mekaniko na honest kako, yung honest, yung pagkakatiwalaan. Meron akong kilala, 3 po yun. 3 yung pinagpipilihan ko. Yung 2, malalakas sumingil yun eh. Kasi may mga pwesto sila eh. Pinakamahinang labor nun, 1.5, yung nasa Taytay. Pero habang ako'y nagbiyahe sa labas papuntang Taytay, inaalala sa akin yung mekaniko na pinupuntahan dati ni Brother Bitoy. At doon po ako dinala, doon sa mekaniko na yon. Tapos chinikap agad yung sasakyan ko, iniiwan niya yung ibang nagpapagawa sa kanya. Tapos sa madaling salita, naayos agad po yung sasakyan ko. Ang siningil lang po sa akin, 500. Samantalang kung sa iba yon, baka singilin na ako ng 1.8. Kasi mga mekaniko, hindi naman sasabihin sa'yo yung totoong sira. Pero siya talagang nilinis niya ng gusto yung contact point, yung spark plug, may bunde. Lahat yan inayos niya. Kaya kayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi i-guide niya ako doon sa mapagkakatiwalaan ng mekaniko. Kaya purihin ang Diyos sa ginawa niya. Amen. Tunay nga pagka malinis ang puso natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya Brother Ray, magtiwala ka lang patuloy sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng brand new car, katulad ni Brother Bitoy. Brand new car. Meron pa po ba? Oh, wala po. Ako na lang, last na po. Matagal na rin na hindi ako nagpapatotoo sa Panginoon sa gusto ko lang ipatotoo yung kabutihan ng Diyos. Sa amin, 3 kami nagtatrabaho. Bayaw ko si Ado, asawa ko, ako. Puro kami frontliners. Si Ado, kung sino-sino yung mga nakakasalimuhan niya sa labas, collector kasi siya. Asawa ko, sa loob ng bangko, ako rin. Iba't ibang kliyente, nakakasalimuhan namin sa araw-araw. Hundreds of clients, naharap namin niya araw-araw. Pero yung proteksyon ng Panginoon, kailanman hindi kami pinababayaan. Hindi kami iniwanan. Kasi nagtitiwala kami sa Panginoon. Alam namin na ang Panginoon lamang ang siyang proteksyon sa bawat isa. Patuloy nating, huwag nating iiwala yung sarili natin na huwag tayo mag-worries kasi nga, ang Diyos, ang Banal na Espiritu Santo, ang magbibigay ng kapayapaan sa kaisipan. Kung meron kang worries, manalangin ka, hingin mo sa Panginoon ng kapayapaan sa kaisipan mo. Kung sa palagay mong nangihina ka, spiritually, manalangin ka, hingin mo sa Panginoon ng kalakasan at sigla. Kasi Diyos ang buhay. Wala tayong magagawa pag wala ang Panginoon sa atin. Kaya patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Ibigay natin ang papuri at pasasalamat sa Kanya. Inaniyahan mo po ang kapatiran na patuloy natin ibigay yung the best natin sa Panginoon. Hindi lang tuwing linggo, sa bawat araw, sa bawat umaga, pray natin kausapin yung Holy Spirit na magbibigay ng lakas sa bawat oras, bawat araw. At ang proteksyon, di mawawala yan sa tahanan at sa bawat miyembro ng pamilya. Patuloy po natin papurihin, pasalamatan ang Diyos nating Panginoong buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. At inanyayahan ko na po ang ating pastor upang magpahayag ng kabutihan at pasasalamat, biyaya at gospel.
Isa pa po, may humahabol ako si Brother Jeff. Pang na. Tatapakan ko po ang loob ko. So po lamang ngayon ako pag tumatayo rito ako nervyos. Pero para pong may bumubulong sa akin para po magragrag ng patotoo. Nakakatuwa po naman pagka nakakarinig tayo ng mga patotoo na ang pinagmamalaki po natin yung kabutihan po ng Diyos na ginagawa sa atin sa araw-araw. Totoo po na ang kabutihan po ng Diyos ang ating idinadalangin inalig na maranasan natin sa buhay natin. Araw-araw po patuloy na ang kaaway rin naman ay kumikilos para pabulaanan ang lahat ng kabutihang ginagawa ng Diyos sa atin. Pilit niyang nililing lang tayo, pero kailangan maging matatag tayo, maging matibay. Laging nariyan ang banal na espiritu, laging nagbubulong. Pero wag nating babaliwalain na kung alam natin na ito ay makapagpapalayo para tayo gumawa ng masama, ating ilapit sa Panginoon palagi yung paano tayo minsan may kagulubihanan, may aralahanin sa Diyos natin na ihingi ng sagot. At totoo nga po na napakaraming tukso. Pero ang Diyos po lang ang makakatulong natin para maiwasan po natin ito. At tuloy nga rin po na sa mga nakaraang araw, marami po akong napagraanan, pero ang Diyos po lamang ang nilapitan ko. Ang Diyos po lamang ang sumagot, at ang Diyos po lamang ang nakapagpaiwas sa akin para po lumayo ako sa... Alam ko po naman na yun talaga pong makapagdala sa akin ng paglayo sa Panginoon. Lagi ko pong hinihiling sa Panginoon na lagi akong samahan, lagi akong gabayan. At totoo po talaga, napakahirap pong ipagmaigit, pero totoo pong ginagawa ko. Sa Panginoon lang ako umasa, sa Panginoon lang ako magtiwala. Napakahirap pong paniwalaan, di po ba? Pero ikaw na po lamang at ang Panginoon na nakakaalam mo. At ang totoo po niyan, share ko po lamang. Kapag ikaw ay totoong lumapit sa Panginoon ng may galak, at totoong ikaw ay nag-alay sa Kanya ng iyong buhay, kung makikita ang kasagutan ng Panginoon. Totoo po na nasasabi ko ito dahil lagi ko pong ipinapraktis. Naroon yung laging pagsubok ng Panginoon kung paano ko kakayanin ang lahat at kung paano ko magiging totoo sa Kanya. At totoo po talaga na napakahirap gawin, pero kailangan natin gawin kung talagang tayo po ay totoong at tapat sa Panginoon na umaharap sa Kanya. Totoo po na tayo inilalagay sa kakapusan. Totoo po tayo inilalagay ng Panginoon sa mga pagsubok. Pero ang lahat po ng iyon, kailangan natin ipagpasalamat dahil roon po tayo pinalalakas ng Panginoon. Dahil roon po tayo hinuhubog ng Panginoon kung paano tayo ay tunay bang tapat sa Kanya. Nariyan pa nga ang araw ng linggo. Paano tayo magiging tapat sa Panginoon pag araw ng linggo? Ito ang araw ng kapahingahan. Ito ang araw na kailangan natin magsulit sa Panginoon. Kailangan ibigay natin sa Panginoon ang nararapat na para sa Kanya. Sa buong isang linggo, hindi ba natin naranasan na tayo hindi pinagkulang ng Panginoon? Di ba araw-araw naman lagi natin iniiling sa Panginoon na, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin. Hindi po namin alam ang aming gagawin kung kami po ay hiwalay sa iyo. Naroon yung sagot ng Panginoon kung talagang tunay kang lumalapit sa Kanya. Ako, hindi sa ako ay nagmamalaki o nagmamaigiman o ano. Ang gusto ko lamang ay pagmalaki ang Panginoon kung ano ang ginagawa sa buhay namin. Totoo, mahirap gawin, pero kailangan ipakita mo sa Panginoon kung
gaano ka katotoo sa Kanya. Sa araw ng pagbibigay, ang pagpabalik ng pagpupuri sa Kanya, ito yung araw ng paghamon ng Panginoon. Kung paano mo isusulit sa Panginoon yung ginawa sa iyo sa loob ng isang linggo. Merong mga hamon ng kaaway kung paano tutuksoin kanila, kung paano bibigyan kanila ng kaligaligan o alalahanin, kung paano pahihinatin kang bitauhan yung para sa Panginoon. Naroon yung tutuksoin kanila sa ibang bagay na pag ibinigay mo sa Panginoon, paano na yung bukas mo? Paano ka na sa mga susunod na araw? Pag yung hawak mo na napakalaking ibibigay mo sa Panginoon, naroon yung mag-iisip ka ng kaaway na dadaling ka roon sa mga bagay na kagaya nga po ng sinasabi ng misis ko kanina. Sa kagustuhan ko po na makaipon, naroon po yung distraction, naroon po yung mga tukso ng kaaway na kung paano dadaling kanina roon sa mga bagay na kahit malinis, kahit walang, alam mong hindi ka mapapalagay roon sa mga bagay na ikaw ay mapapasama. Pero kung ikaw ay tunay sa Panginoon, ikaw ay bibigyan ng dadali ka ng Panginoon roon sa mga bagay na ipapaalam sa iyo ng Panginoon kung ano yung tama at kung ano yung mali. Dumating ako sa puntong munti na akong magpatukso. Nakakala ko'y tama pa pero hindi na pala. Kaya ang akin po lamang, maging totoo po tayo sa Panginoon. Ibigay po natin yung nararapat sa Kanya at gawin po natin malugod sa Panginoon ng pag po tayo magbibigay, yung pumbukas sa puso natin na walang hihinging kapalit, walang mayroon po kasi mga pagkakataon na tayo po yung nagbibigay. Pero ang akala po natin kung tayo nagbigay, may kapalit po ipapalit ang Panginoon. Huwag po natin gawin yun. Magbigay po tayo ng masaya, magbigay po tayo ng bukas sa ating loob, magbigay po tayo ng buong puso, magbigay po tayo ng tapat. Bahala po ang Panginoon. At kung po tayo maglilingkod sa Panginoon, huwag po tayo maghihintay ng kapalit. Meron po kasi mga pagkakataon na minsan po kasi nakikita po natin yung mga nasa palibot natin. Nakikita po natin, meron po kasi akong mga kakilala na nawala po sa Panginoon. Na dahil po lamang mas tinignan nila yung mga kapalibot sa nila. Mas tinignan po nila yung mga bagay na nakapagpawala po sa kanila ang pagtayo sa Panginoon. Kahit po natin ginagawa sa Panginoon na tayo po wala lumalabas na busis, pero alam ko po, nakikita na nababasa ng Panginoon na naman ang puso natin. Kaya gawin po natin sa Panginoon ng may kagalakan sa puso. Gawin po natin sa Panginoon yung buong puso natin ginagawa sa Panginoon yung tayo maglingkod sa Kanya at magbigay sa Kanya. Dahil roon po nakikita ng Panginoon kung gaano kataas mo siyang pinupuri at pinasasalamatan. Kaya salamat po sa Panginoon dahil alam po na ang Panginoon sa tubig na anilahan po natin, alam ko po hindi tayo napagpahiya. Kaya sa mga oras sandaling ito, alam ko po na kasama natin ang presensya ng Diyos sa lugar na ito. Kaya ang pagpupuri at pagpapasalamat po sa Panginoon ay lagi po natin nakita sa Kanya. Salamat po.